Heartworms, nako, delikado ito. Ito ang tanong ni Sir Nathaniel, Doc, posible ba na ikinamatay ng BM ko ay heartworm, Doc? Kasi bigla lang siyang parang hinihingal tsaka pag nagsusuka ng dugo, Doc. So, yung paghihingal tsaka pagsuka ng dugo, it could be anything, no? Pagsusuka ng dugo, ibig sabihin, pag nagsuka ng dugo, either may dugo doon sa may bandang esophagus or sa may stomach mismo at yun ang sinusuka niya. Usually naman hindi yan ang sign ng heartworm. Malabo if ever na heartworm yung nagkukos ng pagsusuka ng dugo. It could be merong damage doon sa stomach or doon sa esophagus or different other things, pero hindi siguro heartworm yon. Pero yung paghihingal at pag-uubo, yan mga signs po yan ng heartworm. Pero para maging sure kayo ng heartworm yon, kailangan munang kumuha ng dugo yung veterinarian ninyo at magkakaroon ng antigen test or titignan sa microscope yung blood niya. Ito po kasi it's more common than you think, pero many dogs have heartworms dito sa Pilipinas. Paano ba nasa-spread yung heartworm na yan? Lamok. Oo, lamok. So itong mga heartworms, nabubuhay talaga sila sa mga blood vessels. Ibig sabihin yung mga daluyan ng dugo, yung mga ugat ng dugo na usually nandiyan sila sa may bandang heart, bandang lungs. Ayan, recently may case kami, pakita ko sa inyo yung case namin dito sa video na to. Ayan yung necropsy, nung binuksan na yung aso, nakita may mga pasintabi na po pala, nakalimutan ko sabihin. Ayan po yung lumabas doon sa necropsy, may mga worms, ganyan kahaba yung mga worms at ganyan kadami yung mga worms na dumadaloy sa mga asong may heartworm. And alam nyo tong particular case na to, napaka-active naman ng aso. It was given to us, the Belgian Malinois that had heartworms na ito was donated to us or inadopt ko dahil yung owner ay may issues, hindi na niya maalagaan yung aso. So I had this Belgian Malinois adopted. Nakita ko, very active yung aso, sumasalo ng bola at humatalon. Nakakatuwa talaga yung aso. Pati pagdating sa site, that was just maybe 1 or 2 months ago, dumating sa site sa Manalo Canine. Normal naman yung aso, very healthy, and it appeared okay naman. Pero bigla na lang namatay. Okay, so this can happen to any dog, Pero alam namin na hindi dahil sa amin yung heartworm na yan, kasi bago po maging adult yung heartworm, maging ganyan yung itsura ng heartworm, ay mga 6 to 7 months po yan. So, ang life cycle ng heartworm po ay kung adult worms yan, dumadaloy nga yan sa kaya sila tinawag na heartworms pag binukas mo yung yung patay na aso. Nandun po sa heart niya yung mga worms na yan. So, dyan sila nagme-mate, nangingitlog sa loob ng katawan ng mga aso natin. Yan ang natural host nila. Minsan pusa, pero hindi usual host ang pusa. So, yung mga heartworms, dyan sila nagme-mate. Alam nyo, ginawa nilang motel yung yung aso ninyo, yung mga blood vessels ng aso nyo. Tapos dyan sila nanganganak ng mga micropilaria. Tapos yung mga larvae na yan ay hinihigop naman ng lamok. Tapos pag hinigop ng lamok, mga within 10 to 14 days, nagiging infective micropilaria yan sa loob ng lamok. Pagka kumagat naman yung lamok ng ibang aso, natatransmit niya yung mga baby na mga heartworms na yan. Pagka pumasok na po yan sa aso ninyo, hindi muna madedetect basta-basta yan kasi maliliit pa lang yan. At kung ilang piraso pa lang yan, mag-grow pa nga yung mga 6 to 7 months bago siya maging adult. And then, manganganak na yan pag nag-mate sila doon sa loob ng blood vessels ng aso ninyo. Tapos, kapag nangitlog na nangitlog yan, madedetect na po yan ng mga heartworm antigens, kanyan. So, the best way na para po maiwasan po niyo ito is prevention. And wag kayo basta-basta, wag. Kasi iba sa atin mahilig maging veterinaryo, mahilig basta magpa-take ng mga gamot sa mga aso natin. This is one particular case na wag yung gagawin. Magbibigay kayo kagad ng heartworm preventive. Kasi pag magbigay kayo ng heartworm preventive, tapos meron ng mga adult worms dyan, or meron ng
worm load sa loob yung aso ninyo, pwedeng ikamatay ng aso po ninyo ang pagbibigay ninyo ng heartworm preventive nang hindi muna tinest for heartworm yung aso. So kung positive for heartworm na yung aso nyo, hindi na po magbibigay ng heartworm preventive yung vet ninyo kasi delikado na po yan. Maaari pong pag namatay yung mga adults na yan or yung mga microfilaria ay mag-cause ng shock yan, mag-cause ng death kaagad yung pagbibigay nyo ng heartworm preventive. So don't self-medicate. Lagi ko sinasabi yan sa mga videos natin. Do not self-medicate. Trust your vet, no? They're trained, alam nila ang ginagawa nila, alam po nila bawat yung mga binabanggit kong mga life cycles. Tapos alam nyo, pag kami adults na kasi yan, hindi na po dapat bigyan ng heartworm preventive. Meron pong mga drugs na ginagamit para po i-treat yung mga may heartworm na. And madalas hindi rin nagkakaroon ng magandang effect. It could also lead to death kapag mali yung pagbibigay ng mga drugs na ito. And iba sino-surgery na para alisin yung mga heartworms mula doon sa puso, by surgery. Pero saklap na po noon dahil it's very hard for a dog na mag-undergo ng ganong klaseng surgery na mag-survive, and yung mga drugs na ginagamit, it could also lead to toxicity sa ibang mga organs, no? So prevention lang po. And yun, yung pagkagat-kagat ng mga lamok sa ating mga aso ay delikado din pala yan. Kaya kung may mga cases ng heartworm within your area, ay maging wary na tayo o maging alerto na tayo sa pagbigay ng heartworm preventive. Yung vet natin ang magbibigay niya sa ating mga aso kung gusto po talaga natin na safe sila. And again, maganda rin po na meron tayong Meta Animals Insurance, meron tayong pet insurance. Mag-avail po kayo nun. Ang pinakamababa po na package sa Meta Animals Insurance is 500 pesos. So, of course, maliit lang po yung coverage nun. Maliit lang po yung ibibigay kapag may mga reimbursements kayo. Covered nga pala ang worms, no? Pagka mag-avail kayo sa Meta Animals Insurance, covered din ang parvo, distemper at iba pa. And ang pinakamalaking package nasa mga 9,000, meron 3,000, may 4,000, may 5,500, may 9,000, parang ganyan. So mag-comment lang kayo sa baba or mag-PM kayo sa amin kung gusto niyo mag-avail ng Meta Animals Insurance. Mag-member muna kayo sa lounge.metaanimals.org para maka-avail kayo niyan. So ito po, heartworm is very deadly, it's fatal, and it could be na yung aso walang signs for many years na meron pala siyang worm load. So medyo masalimuot po yung cases na may mga heartworms, and yun, it's more common than you think. Dito sa Pilipinas maraming lamok tayo dito, kaya yun talaga yung nagtatransmit. Pero yung aso may heartworm, hindi niya pwedeng i-infect yung ibang aso na may heartworm. Pwera na lang kung kinagat siya ng lamok tapos kinagat nung lamok yung ibang mga aso. Okay, so yun. Kaya yung mga vectors din, yung mga stray dogs, mga usual vectors na kung ano ng mga sakit, hindi lang rabies, kundi ng heartworm din. Kaya it's a big problem, yung pagkakaroon ng stray dogs within the area na hindi naman talaga malinis, Anyway, para po din makalaban ng aso ninyo, prevention, heartworm preventive. And feed your dog, Super Dog Nutrition, SDN, the best dog food in the multiverse. Ito rin, I'll show you a trick din. Meron din tayo nitong Super Dog Powder, Super Dog Protect. Insect repellent siya. Meron siya mga sangkap. Hindi lang to basta powder, This is a powder na pwede nyo gamitin na pang dry cleaning ng aso ninyo. It could also be para pag mabaho yung aso, hindi nyo pwedeng paliguan, gamitin nyo Super Dog Powder. At the same time, this is a insect repellent siya. Meron siyang neem extract na good for repelling insects, as well as diatomaceous earth. Pagka merong dumapo na mga insekto sa aso ninyo, meron siyang mechanical insecticide effect. Hindi siya chemical insecticide, which I don't like, yung mga chemical insecticides. Pero yung mechanical insecticide effect niya, hinihigop ng diatomaceous earth yung moisture ng mga insects, kaya namamatay sila. Minsan nilagyan ko ng mga langgam, yung takip nito na merong konting Super Dog Powder, natuyot yung mga langgam mo. It takes a bit of time, pero ganun po yung epekto niya. Alright, so baka po hindi, pero kailangan munang i-necropsy yung aso. Necropsy is autopsy na pang aso, pang hayop. Autopsy sa tao, necropsy sa hayop.
So, necropsy lang po ang magsasabi, Sir Nathaniel, kung ang kinamatay nga ng aso niyo is heartworm. Pero kung hindi niyo ginawa yun, you can only guess. Okay, so hopefully nakatulong po itong video na ito sa inyo.